Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Ame from Japan, Kabayan Taurus. This reading is for you. Tingnan natin na iyong first half ng April 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakatapa ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Pakicheck na lang. General reading tayo, Taurus. Kunin mo lang sa iyo at itapon ang hindi naman talaga sa iyo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan nyo inyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin ang makapagpapabago ito. Gawin yung guide, yung warning, hindi yung negative warning yun ha, para magkaroon din kayo na idea, awareness, action, change of decision, pwedeng maiwasan at iba pa. Pero kung gusto mo talaga na positive reading lang, sorry ha. Baka hindi mo magustuhan no? Pero try to analyze yung reading natin, i-reverse nyo hanggang maaari kasi makakatulong talaga ito para sa inyo ha. Para magkaroon ng positive outcome. Dahil sa nakakarinig kayo ng positive tapos hindi nyo alam yung outcome, no? Pero it's up to you. Nasa iyo pa rin yan. Okay? Related ka ba kay Aries? Kasi parang sungay siya ni Aries. Yes, there's a victory in some endeavor. Hindi lahat Kung saan maaspecto ng buhay mo yan. Pero meron kang cycle na paulit-ulit na nagaganap o nangyari. O meron kang mga decision making na nagiging pointless. Kumbaga, hindi na pursue, hindi nangyayari, hindi natutupad, mga ganun. Or may mga sitwasyon na same pages or paulit-ulit. Yun ang nakikita ko sa iyo. And also is may tao na hihingi ng tulong, assistant, or guidance. Either sa iyo or ikaw ito sa kanya. Ang ingat kayo sa kamay, sana ikaw o sa mas connected sa iyo. Ang nakita ko dito is pwedeng nahado yung point ng mga masugatan kayo, maipit, wag naman maputo, maipit, makutsilyo, magdugo, mamanhid, mamasa, ano pa ba mga, hindi ko alam mga ano ng kamay no? Yung mga problema sa kamay Basta yan. O kaya may mga manapik, manampal, manuntok, diba? May sasabihin ako sa inyo, pag ang tao, paliwanag punta kayo sa isang, kahit hindi mo kahit kilala mo, hindi mo kakilala, tapos nagpunta ka sa ibang lugar, pagka may tao na tumapik, o naglaano sa likod mo, o kaya may humawak sa'yo, ibalik mo sa kanya. No? Kasi pwedeng ikaw is ma-evil eye. Okay? Okay, great passion, nandito yung point, siguro may mga gagawin ka na new beginning into your life when it comes to a relationship, nandun yung point na maaaring makikilala ka na bagong tao, ganyan, sa buhay mo, ayun sa iba dito, mga bagong trabaho, mga ganyan. No? Or may mga gagawin ka na ikaka-excitement or ikakasaya mo talaga. And great worry over nothing. May mga pinag-iisipan ka na siguro nababothered ka, ganyan, nalulutang ka. Lutang ka, mga ganyan. Yan, huwag ka masyadong mag-overthink na lang. Siguro, no, sa ibang aspeto na. Basta, ano lang, kung sa sarili mo ito, baka medyo ganito na yung katawan mo, siguro kailangan mo na rin mag-exercise, no? Mag-walk-walk ka, ganyan, mag-exercise ka, para bumalik yung energy mo rin, o kaya hindi ka man mataba, o kaya para lang bumalik yung energy mo, mga ganun sitwasyon. Do your fashion talaga, as in. Tsaka, huwag ka masyadong matrap sa situation mo na very emotional, solid foundation success with effort. May mga sitwasyon na kailangan mo talagang bigyan ng effort, or by this April is siguro nahandun yung may mga pagpupursigahan ka. Pero nandito ka sa worrying situation no? Pwedeng nahandun sa point na magiging a-actionan, hindi actionan, a-actionan, hindi actionan yung sitwasyon. Pwedeng nahandun ka sa point na yun. Hindi ko alam in what way sa buhay mo. Mga ganun na sitwasyon. And also, pagdating dito, tsaka ito, is may tao na mataas ang ego. No? Ako nakikita. Pero bigyan mo ng effort yung sarili mo dito Kung titignan ko, puro isa siya, di ba? Bigyan mo ng effort yung sarili mo. Physically, emotionally, spiritually, sa pera man yan, kung saan man yan. Ay, August. So, may kakilala ka ba na August ang birthday? O kaya naman is 8 minutes, 8 hours, 8 days, 8 weeks, 8 months. Nangyari na or mangyayari pa lang.
Di sa problem. Ito yan. No? May mga problema, worrying, doubting, ako nakikita, and then may mga iilusyonin, pwede may mga time na hindi ka makapagtutulog, maybe you are night shift, o kaya naman may mga worrying situation lang talaga, may mga pagkabalisa situation, Taurus, kung sa aspeto ng buhay mo yan, pwedeng sa karelasyon, sa mga connection mo, kasi this also the foundation. Foundation kasi is trabaho, family, kaibigan, mga ganyan. O if you have a business, pwede ka na doon sa point na yun, kaperahan, also, that is also foundation din, no? Yan. And taking a vacation physically or mentally. Pag sa sarili mo, siguro, mas kailangan mo muna ng mental peace. Mag-relax ka, mag-recharge ka, mag-holiday ka, mag-rest ka, magbigay ka ng time sa sarili mo, no? Rejuvenate, and kailangan mo to. O if you want, mag-meditate ka para mas malalo ka ma-relax, para hindi masyadong isip ng isip. Bigyan mo muna ng time yung sarili mo. Do your passion, no? Sa iba dito, bari magkakaroon kayo ng mga holiday situation, magkakaroon ng mga vacation situation, malayo man o malapit yan, or resting time lang, baka holiday time lang din sa iba. Ganyan. Or kinakailangan mo talaga mag-relax, no? Ay, nako po, two faces, ay may poker face. Mag-ingat ka. May tao na doble cara. Okay pag nakaharap ka, pero pag nakatalikod ka, ay nako po, ayun na nga. Oh my God, Galileo. Ingat ka na lang. Mag-trust ka sa intuition mo. Or maybe this is you, ha? Ganun, universe. Ingat ka. Also dito, pagsisinungaling to. Ito. No? Kasi mataas yung pride niya. Mataas yung ego niya. Naglulungkot-lungkutan. Nagpapaawa effect. O kaya naman ewan ko. Kasi ito double faces to Siguro, kaya gusto niya ng comfort, pero mali no? Kung comfort ito, medyo mali ata. No? Basta mag-try ka sa intuition mo kung sino tong poker face sa'yo. No? Sa buhay mo. Pwedeng ikaw rin yan. Doble cara. Energy ni Taurus. Ingat ka na lang. Baka may nakakausap ka na you're feeling relax, pero hindi ganito pala siya, di ba? Huwag ka rin masyadong palakwento. Kasi pwedeng mag-negative outcome yan. Energy mo. Ay, ganun. Dito nga, lumabas Puro sword, Puro sword. Tapos hindi pa maganda. Okay, what comes sa yung energy? May lungkot ako na nakikita sa iyo. Pwede may mga naiisip ka kasi na ikinalulungkot mo, ganyan. Hindi ka gano'n nakapagtutulog, may kinaka-stress, anxiety, depression, pag-aalala, takot, pwedeng gano'n. Sa iba sa inyo, lungkot ito, no? Nagkakaroon ng kalungkutan, nagkakaroon ng self-doubt, may mga lack of clarity sa buhay mo, may mga napapanghinaan ka ng loob, o nawawala yung sigla mo, hindi ko alam in what way, bakit, ano nangyari dito sa sitwasyon. And then also, siguro may mga bagay ka talaga na gusto mo i-pursue, gusto umpisa, hindi mo magawa. Sana wala kang sakit. Yung iba dito baka may mga sakit, yung iba, ganyan. Tsaka yung iba sa inyo, nagkakaroon kasi ng false impression dito. May mga inner critic kayo, no? May mga dinadamdam ata kayo dito sa situation. Medyo kailangan mo talaga si hamok. May hamok siguro kayo. May pusa ba kayo? Alam mo, unang pumasok sa isip ko, nung nakita ko si Will, si August, tsaka eto, makiramdam kayo sa paligid nyo. May mararamdaman kayong hindi nyo nakikita. O, di ba nanakot talaga si ate, di ba? Nagulat kasi bigla lang siya pumasok sa sa intuition ko. Ganun tayo. Yan, makakaramdam ko ng mga pagod situation. Baka iba sa inyo, kulang kayo sa tulog, o kaya late na kayo natutulog, pagising-gising kayo, o maaga ka nagigising. Parating kay Taurus Universe. Pwede din sa may mga nakakausap ka, 'di ba? Na nakakapagbigay sa'yo
ng depression o stress situation, pwedeng naandun sa'yo, pwedeng ganun. Parating sa kanya. May mga ginagawa ka, pero is more pag-iisip kasi siya. Or may mga nakakausap ka lang talaga. Pwede rin sa may mga decision making ka talaga na nahihirapan ka. Parating sa iyo. Okay, ang parating sa iyo is may papasok na pera sa iba sa inyo, or pwedeng ito is may tao magbibigay sa iyo. Sa iba naman sa inyo, mga bagong trabaho, o kaya is bagong idea na pagkakaperahan, mga ganyan. O kaya naman is may tao magbibigay sa'yo ng opportunity na to, ganyan. Or ikaw ang magbibigay, There's a good news situation ako na nakikita sa iyo. Meron ka daw ma-achieve, hindi ko alam in what way. Tapos nandun daw yung happiness and fulfillment situation. Sa iba naman sa inyo is meron ka ikakagulat, ikakashock o ikabibigla ng isang sitwasyon sa buhay mo na pwedeng siyang related sa trabaho, family, house, or territorial. Pwedeng nandun sa point na yon. No? Or sa kapamilya, ganyan. Sa iba naman sa inyo, pwedeng karelasyon din. Sa iba naman sa inyo is may isa hanggang 3 tao ata, 1 or 3 tao siya. Or pwedeng pangatlo ka, pang-4 ka, mga ganyan. Na magkakaroon kayo ng pag-uusap, 2 hanggang 3 or 4 magkakaroon ka ng pag-uusap about sa situation o pagsasaayos. Hindi ko alam in what way, pero parang may aayusin or may isasaayos, or ikaw ito sa kanila, or sila ito sa'yo. Parang nahandun. Parang may pag-aayos o iaayusin situation. May mga, adjustment situation, ganyan. Ako nakikita. Pwede may mga babaguhin, pwedeng may mga, basta may mga gagawin. May mga situation of transformation situation sa iba. Kuhanin mo lang yung sa'yo doon, ha? And also, meron akong nakikita na pag-iwas hindi ko alam in what way pero either may taong iiwas sa'yo, or lalayo, or ikaw ito sa kanya. Yun ang nakikita ko, medyo ang gulo kasi ng situation no? Iba dito medyo magulo yung sitwasyon. Hindi ko alam in what way. Pwede may mga hindi pagkakaintindihan talaga, may mga pag-aaway talaga, mga ganyan. Ako nakikita sa iyo. Yun. Tingnan mo. Ay, may devil, di ba? Kukuhanin ko na nga lang, devil pa. May toxic, May 1 hanggang 2 tao na mas bata sa'yo? 1 or 2, Magkakaroon ng sadness or disappointment. Hindi ko alam kung ikaw ito sa kanya or siya ito sa'yo. Vice versa. Magkakaroon ng mga disappointment situation. Or may mga ikaka-disappoint ka talaga. Dapat iwasan ni Taurus. Please show me. Ay, namatay na naman yung iPad. Ay, okay na pala. Dapat iwasan ni Taurus. Sorry Taurus Sabihin na naman ninyo. Sa ate, sinasabay pa yun. Hayaan nyo na, masanay na kayo. Diyos may marimar. Parang hindi naman tayo. Sa tagal-tagal nyo, sabay ganun, pinilit. Sa ate, mapamilit, no? Dapat mong iwasan. Okay. Dapat mong iwasan. Iwasan mo yung mag-overthink ka sa mga situation mo. Iwasan mo is not to find
peace din ang sinasabi dito. You need to move on or you need to heal or you need to recover in some aspect of your life. Iwasan mo na balikan yung mga nakaraan or paulit-ulit na gawin yung mga pangyayari sa nakaraan. Iwasan mo yun, iwasan mo yung magkaroon ng mga salungatan, magmadali, madaliin, yung mas maraming lumabas na pera than pumasok, mga pagtatalo, alitan, hindi pagkakasundo. Umiwas ka na lang sa mga ganyan. Hindi nakaka-good, Yan, iwasan mo yung mga tao na pwede magsisinungaling or ikaw magsisinungaling ka, yung ma-manipulate ka ng sitwasyon o makontrol ka ng situation. Yung mga sitwasyon na magiging kung may magdidikta sa'yo o ikaw magdidikta, iwasan mo na lang din yun. Diba? Pag-isipan mo talagang maigi. Kung magawag mo nang ulitin yung mga nangyari sa nakaraan, mga ganyan sitwasyon, Ako nakikita dito. Kung kinakailangan iwasan at pag-isipan mo talagang maigi, ganyan. Siyempre, may mga time din na kailangan mo rin na maging open-minded in some aspect of your life. Kung kailangan mo makinig sa opinion o sa mga payo ng ibang tao, why not? Diba? Okay lang yun, makinig ka or pakinggan mo rin sila. Yun ang nakikita ko dito. Tsaka yung mga tao na being rude, ganyan iwasan mo, or ikaw maging rude ka, maging bastos ka sa panalita, masakit magsalita, pabigla-bigla, iwasan mo na lang din yun, or yung mga taong ganyan. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man ito. Love. Okay, kung single ka, iba dito, yes, I wish ate. Ay, wag ka munang umano. Pag pumasok ka ngayon sa relasyon mo, Taurus, pag pumasok ka sa relasyon, this time na single ka, maluloko ka. Maghintay ka raw. Sabi dito. Kasi pwedeng mapasok ka sa pangloloko or mapasok ka sa third party or maloko ka. Pero it's up to you. Tapos ikaw pala to, manloloko. Naloko na. Kung ikaw yun naman is nagkahiwalay nitong tao na to, medyo matagal na rin ata kayong hiwalay nito, no? Yeah. O nagkaroon or ilan matagal man o bago kayo nagkahiwalay nitong tao na to, ang nakita ko kasi dito is nagkaroon kasi ng sikreto. Nagkaroon ng pagsisinungaling kasi mas pinili niya lang din yung sarili niya, no? Parang siguro may mga time talaga na hindi kayo nagkaintindihan nitong tao na to. Siguro may mga hindi mo siya inayunan, o may mga hiniling siya sa'yo, hindi mo na ibigay, pwedeng gano'n, o hindi mo lang talaga siya naayunan sa gusto niya. Yun ang nakita ko to. Pero sa iba dito, betrayal. Pagtataksil to. Kumbaga, handun yung pambababae, panglalaki, manipulative, or nahandun yung point of third-party relationship. Minahal ba niya ako, ate? Siguro. Siguro sa una, minahal ka niya. Pero, kasi dito, minahal ka niya. Nagkaroon lang kasi naging 9 of cups siya, no? Nagkaroon lang talaga ng attraction sa iba. Yun ang nakita ko dito. Yun. Pero, ang nakikita ko to, wala naman siyang aksyon, pero gusto pa rin niya nang magkaroon ng connection sa'yo. Or vice versa. Kung kayo naman is may third-party relationship, siguro naman alam nyo na at nararamdaman nyo at dahil malakas naman yung pakiramdam nyo, di ba? Pero kung ikaw yung gumagawa nito, ay alam mo na. Yes, meron. No? Pero nasa inyo na to. Yun ang sinasabi dito. Nasa inyo na ang desisyon na to. Kung kayo is walang naman third-party relationship, kung bago kayo nito, hindi nagmamadali ang bawat isa. Or isa sa inyo, hindi ganun sa nagmamadali. Kasi they want to make sure or nagiging slowly but surely na gusto niyang mas maging okay yung connection ninyong dalawa, no? Kaya, ang nakikita ko dito is parang nagkakaroon ng
pagsisiyasat o pag-aaral when it comes in this connection. Parang pakiramdaman, mga ganyan sitwasyon pa. Pero kung matagal na kayo, is nandun yung point, isa sa inyo maaring tahimik lang, umaayon lang sa sitwasyon, pero hindi ko lang alam, but still, there's a hiding situation, ano? May konting pag-hide ang isa sa inyo. Hindi ko alam in what way. Baka may hina-hide siya kasi may gusto siyang ibigay sa'yo, di ba? May sikreto siya na gusto niya. So, presahin ka, pwedeng ganun sa point na yun. Kasi wala naman third party, di ba? Mga ganun. O kaya, ayayin ka niya traveling, o kaya may ibibigay sa sa'yo, yung mga ganun sitwasyon. Pero, may mga time na magsisinungaling daw siya. Pero, bibigyan daw niya ikaw ng effort. Siguro, dahil lang, pagsisinungaling kasi ayaw niya lang masaktan ka. Mga ganun sitwasyon. Pero busy sa inyo, busy ang isa sa inyo, no? Or maybe both of you busy sa nakatawa. But they're still putting effort and try to make it balance discretion. Ano naman yung focus and patience when come in this connection. Kumbaga, parang alam mo yung parang ano, sa kung bago to, parang nilulutong maigi. Nandun sa point na yun. Yan ang nakikita ko sa iba sa inyo. Kung matagal na, hando na lang talaga na pahabaan na lang din siguro ng pasensya, no? Sa situation. O naging panatag na talaga kayo sa isa't isa. So, walang third party yun ha. Money. Ay, may devil ka. Saan ate? Ayan o, devil. Okay, ay, nahulog. Nahulog yun ako. Pagdating sa pera mo, siguro kung may mga past pera or trabaho, siguro kung may mga unresolved situation or hindi pa na natatapos na sitwasyon na connected ang pera, siguro na handun sa point na yon. Yung iba ganun. No? Ako nakikita. Yan. Medyo, ang nakikita ko sa iyo is, pagdating daw sa pera mo, is, magkakaroon ng problema. Pwedeng may mga sitwasyon na hindi mo mapag-iisipan, na bigla kang magagastos, nagkagastos, pwedeng gano'n, may mga kabibigla, ikakashock o ikakagulat ka na sitwasyon connected ang pera. Kasi nandito rin kasi si Devil, pwede rin yung point na pwedeng may mga ikaka-stress situation. Kasi yung pera mo kasi is stock situation. Hindi ko alam if this is a delay or may stock or may mga sitwasyon lang talaga na medyo may konting magkakaroon ka ng problema pagdating sa pera or trabaho. Sa iba sa inyo, ingat ka na lang, no? Dito sa sitwasyon. Pwede kasi na may tao na may dark thoughts sa'yo pagdating sa pera. Pwede rin sa company mo, ganyan. O kaya may nakakausap ka, diba? O kaya may mga taong nakakonect sa'yo, sila ang nagiging blockage mo pagdating sa pera, mga ganong sitwasyon. Or kaya pwede rin na you have a bad habit, diba? Magastos ka. Mas madaming lumalabas kaysa pumapasok. Pwedeng nando sa point na yun. Ingatan mo na lang yung pera mo, ha? Dito sa sitwasyon mo. Para hindi rin, para pag dumating man yung time talaga, kasi tingnan mo hindi siya maganda, diba? Pag dumating man yung time, hindi ka problema talaga. Mag-save ka talaga ng money. No, sa iba sa inyo. Or kaya wag ka magiging impulsive lang. Arigato namaste, God bless.